Etong Navotas landfill at syempre yung problema natin, yung air quality sa Metro Manila, lalong bumagsak. Attorney, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon po, isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Sa mga nakikinig po sa DZXL. Excel po. Attorney, as of this moment sa information po ninyo, patuloy pa rin po bang nasusunog yung Navotas landfill? Per the advice po of the Bureau of Fire Protection, naman manage po yung firefighting na nagaganap po doon sa Navotas at Landfill. Oo. Yung gumagamit po ng Navotas landfill, Navotas lang ba? Or ano-anong mga, base lang ho sa sa information po ninyo, attorney? Ang Navotas Sanitary Landfill po ay hindi na po operational. Wala na pong nagtatapon doon ng basura. Simula pa po nung nag-end po siya noong December 2025. Okay, so sa initial na investigation po ninyo, saan po nagsimula etong sunog? Ang nangyari po, dahil mainit po yung panahon, meron pong possibly po due to heat build up, saka po yung methane gas na pressurized po, kaya po nagkaroon po ng possible na explosion doon sa mga basura po doon. Attorney, kapag hindi na ba ginagamit yung landfill, may mga proseso bang dapat gawin para maiwasan po yung ganitong aksidente? Andun po sa batas po natin, yan po ating RA 9003, meron pong tinatawag na safe closure, rehabilitation plan, and abandonment plan na kailangan pong sundin for the closure po ng ating sanitary landfill. Nasunod po ba? Ayun po. Actually, nung meron pong mga sinubmit na safe closure, yung operator po niyan, si Teleco, unfortunately, hindi po nila nagagawa lahat kasi nga po December 31, 2025, yung tapos po nung kanilang activities doon, and then within 1 year po dapat yung safe closure and abandonment plan. Okay. Attorney, linawin ko lang, ano ho yung kumpanya na nagmamanage nitong landfill? Ang dati pong operator po ng Navotas Sanitary Landfill ay Phil Ecology Systems Corp. Okay. Sabi niyo ho kanina, may mga hindi nagagawa. In 1 year, dapat ginagawa yung safety, closure, yung abandonment, kung ano man yun. Ano yung hindi ho nagawa? Yun po, may sinusunod po kasi yan na yun po sa aming implementing rules and regulation. Yun pong dapat po meron pong soil cover and vegetation, meron din pong gas ventilation para nga po yung mga methane gas na naiipon po sa ilalim ay lumabas po. Yun po yung, actually nag-start po sila ng soil cover. Kaya lang hindi pa nga po na gagawa lahat nung at that time na nagkaroon po ng... Sorry, attorney, hindi nagagawa or iniwan na lang po nila? Sinimulan lang, hindi tinapos? Opo, hindi po nagawa. Hindi po natapos. Okay. So, ano po ang kakaharapin nitong ahensya na dating nagmamanage nito pong Navotas Landfill? Ano po ang kakaharaping kaso? Opo. We are preparing for all the legal remedies na pwede pong gawin po ng ENB, NCR ng DNR po para po kasuhan po si PhilEco, may file po yung mga legal remedies na po pwede po. But of course, meron po tayong due process. So, idadaan din po natin sa proseso. DNR ho ba or yung local government, attorney? Ang magpa-file? Meron po kaming legal remedies under RA 9003, ang EMB, NCR po. And also, doon sa kanila pong ECC, sila po yung ECC holder
nung Navotas Sanitary Landfill. Pero yung Navotas local government, labas na sila rito, attorney. Wala silang legal na pananagutan. Nag-oversee rin po sila, pero dahil nandiyan naman po sila, hindi naman po sila wala naman pong, I think there's no negligence on their part Okay. based po dun sa aming initial na information. Okay, so ano ho ang gagawin or plano ho para tuluyan na pong hindi ulit maulit, no? Ito pong sunog dyan po sa Navotas landfill. Ayun po. Actually, nagkaroon po kami ng interagency meeting with the concerned offices, national and local sa Navotas po. MMDA, kausap din po namin kanina. Si Bureau of Fire Protection, pati po ang PNP Maritime Group, PCG, at DPWH. So, napag-usapan po kanina, mag-create po ng task force para po makapagbigay po naman po kami, sa amin pong part, magbibigay po kami ng technical guidelines or technical assistance para po sa mga ganito pong instances. It's a task force Navotas landfill? Task force po pagka merong mga fire suppression or may mga fire incidents. Yun po. Okay, so ito'y para matiyak na hindi na po ito mauulit. Yes po. Okay. Sa mga nakikinig, attorney, though hindi po kayo doktor, no, pero baka pwedeng mabigyan nyo kami ng ng advice, no? Ano po yung mga dapat gawin ng mga residenteng nasa paligid itong landfill? Okay. Salamat po dun sa aming pagkakataon na mabigyan po ng information ng ating public. Meron po kaming website. Pwede niyo pong makita po doon yung Air Quality Index o yung lagay po ng hangin doon sa iba-ibang lugar po within Metro Manila. So, para po makita po ninyo kung meron din po doong indicator kung ito ay good, fair, unhealthy for sensitive groups. Para po, meron pong mga ways kung medyo bumababa na po yung level ng kalidad ng hangin, pwede po kailangan na po magsuot ng face mask o kaya po isarado po yung mga pinto, windows, huwag po masyado maglalabas. Pagka po ito ay unhealthy for sensitive groups, especially po dun sa may mga respiratory diseases, yung mga asthma po, ayan, ang senior, bata. Pag good and fair po kasi wala pong risk na pwede na nakikita, pwede pong wala pong face mask or hindi po kailangan pagsarado ng doors and windows. Attorney, yes, go ahead po. Yun po. Sa ngayon po, tinitignan ko po yung ating Air Quality Index. Medyo pabalik na po sa normal. Hopefully, may mga lugar na lang po yung malapit nga po doon sa pinangyarihan ng fire incident na medyo unhealthy for sensitive groups pa. Oo. But for others, ay meron na pong good and fair. Attorney, may pwede bang mag-file ng mass or class suit ang isang resident o mga mamamayan dito sa PhilEco? Kaugnay po nito? Hindi po namin sila, I think karapatan naman po ng mga tao kung if they need to file a suit against the operator, ay hindi naman po namin sila mapipigilan. Opo. Pero attorney, sa parte ho ng DNR, sa tingin niyo ho ba wala rin kayong responsibilidad o responsibility sa pangyayaring ito? Hindi ba chine-check ng DNR kung ginagawa ng PhilEco yung mga dapat gawin bago iwanan yung kanilang negosyong ito? I mean, December, January, February, March, April, for months. Actually, patuloy po yung coordination namin sa kanila since nung pong December pa, nung nag-submit pa po sila ng safe closure, patuloy po kami sumusulat, nagkaroon din po ng technical conference, may mga actions taken po ni ENB and CR para po ma-inform po sila na kailangan po nilang
yung mga kailangan po nilang gawin for the case closure. So hindi sila sumusunod, attorney? Hindi po sila sumunod or di sila tumugon? May kayo na po yung nagsabi. Opo, oo. So, ano yung pag ganito, attorney, ano ba, lahat ng negosyo ng PhilEco, kung may mga iba pang ganitong landfill na pinatatakbo sila, dapat to pa-stop na rin. Kundi sila sumusunod sa liham ng DNR sa kanila. Sa amin po, Ms. Lourdes, we will review all the legal remedies that we can address against yung pong operator. Okay. So, attorney, wala kaming dapat na ipangamba na baka sakaling muling mabuhay yung apoy dyan sa Navotas landfill? Okay na yan? Hopefully po, ina-address po yung situation. Actually, yung soil cover po ay may parating na pong mga soil cover doon para po magawa na po yung necessary actions para hindi na po maulit. Sinong gumastos? Kayo na ho? Yung local government? Hindi yung PhilEco? Wala pong... Makapal talaga mukha pala, ano? Talagang dinedma talaga kayo, ano po? Sige, attorney, salamat ha. At kami naman yung assurance lang na hindi kami maapektuhan ng a fire or ano man yung pwedeng lason na madala ho sa hangin dito po na Navotas landfill fire, okay? Sana po ay mag-ingat po tayong lahat. Attorney, salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Sa mga kalikasang araw din po. Salamat. DCXL